Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update naman tayo about naman sa WPS issue or whatsoever. Ano? So ang video ito ay mula kay Historiador. So meron itong pamagat na hala, ito pala gagawin ni Trump sa Pinas. Sundalo ng US nasa Palawan na China. Iyak. So Diyos ko. Eto na. So, bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. Hala, ito pala gagawin ni Trump sa Pinas. Sundalo ng US nasa Palawan na China. So ang video ito ay na-upload noong November 24. No? So again, Historiador, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Start. Ito na, Amerika may niluluto ng plano sa South China Sea. Naghain ng resolusyon na magpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. US Task Force Ayungin, kumpirmadong sasamahan ng mga tropang Amerikano sa Palawan. Dito talaga ako kinikilabutan or na-excite sa Task Force Ayungin. Man. Ano na ang gagawin ng China para kontrahin ito? Ano ang gagawin ng China? Iiyakan nila. Magpipresko na naman sila. At US President Donald Trump, kaya nga bang paamuhin ang China? At gaano ba kahalaga ang pangalawang termino ni Trump para sa Pilipinas? Para sa akin, kaya ni Trump na paamuhin yung China. Mga kahistoryador, sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea, nagpakita ng malakas na suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas. Kamakailan lamang, nagpasa ang kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos ng isang resolusyon na nagpapatunay muli sa kanilang matatag na pangako sa depensa ng Pilipinas. Nananawagan ang resolusyon para sa mas madalas na magkasanib na patrol sa South China Sea, kasama ang iba pang mga kaalyado nito upang maitaguyod ang kalayaan sa navigation at overflight. Bilang dinadamihan na nila karagdagan, muling pinagtibay ng resolusyon ang pangako ng Estados Unidos na gamitin ang Mutual Defense Treaty kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa mga ari-arian ng Pilipinas. Ang Mutual Defense Treaty na ayaw ipagamit ng China kasi kapag gagamitin daw ng Pilipinas na mag-activate yung MDT natin is unfair daw yun sa China kasi bakit daw makikialam yung Amerika sa usaping South China Sea? Mutual Defense Treaty nga, di ba? Of din tong of din tong China to Mutual Defense Treaty, alam nga namang gagamitin lang yung Mutual Defense Treaty, aatakihin kami ng Pilipinas, then malabo din naman yun. Di ba? Bilang ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa South China Sea. Patunay ito mga kahistoryador na handa talagang suportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ang pag-aproba sa kahit sinong presidente naman talaga ng Estados Unidos susuportahan nilang Pilipinas. Resolusyon ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng mga administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulong Joe Biden. Marcos Jr.? Bakit wala si speaker lang yun nandiyan? Kamakailan lamang, inaprubahan ng Estados Unidos ang 500 USD milyon ng pondong militar upang tulungan ang Pilipinas na gawing moderno ang kanilang panlabas na depensa. Sa kabilang banda, Thank you Amerika, kahit na tinitira ka ng kapwa namin Pilipino na mga pro-China, di ba? Kung di ba naman mga sira, di ba? Doon pumapanig sa China na sinasakop yung teritoryo namin, anak ng... Ulat ng GMA News Online, mukhang isinasaalang-alang na ng Pilipinas ang paglalagay ng mga tropang Amerikano sa standby mode sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar na may mataas na tensyon.
kasunod ng Yun. paglikha ng US Task Force Ayungin. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Kung noong una ay tumatanggi pa ang Pilipinas sa alok ng Amerika, tila may kakaibang ihip ng hangin na nagpabago sa desisyon ng ating mga opisyal. O yan, buti naman. Buti naman at nahimasmasan. Kasi dati kami dito mga ordinary Pilipino na parang halos sa isang buwan, 2 or 3 beses na hinaharas ng China tapos wala tayong ginagawa. Hindi man lang tayo magpapatulong like, men, ano ba? 'Di ba? Ngayon, buti na lang talaga naihipan ng hangin. Actually, ito si Sir Browner. Browner ba yan? Correct me if I'm wrong na lang. Maraming nagagalit sa kanya sa comment section. Grabe. Like, inaano talaga siya. At ngayon ay balak na ring humingi ng tulong sa Amerika. Ang US Nice. Task Force Ayungin ay itinatag upang suportahan ang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga maritime zone, partikular sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Nice. Shoal na matatagpuan 105 nautical miles mula sa Palawan ay nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit Diba? inaangkin din ito ng China. Yan yung nakakatawa. Sobrang lapit lang, 106 nautical mile, inaangkin ng China. Tapos ngayon, nung balita natin nung nakaraang video, pumunta sila doon sa may Siargao. Sobrang layo na sa kanila yun, men. Tapos anong ginawa natin? Pinaalis lang. Sila, kapag ganyan, teritoryo talaga natin. Wala niraram nila tayo eh. Diba? Wina-water cannon tayo. Tapos kapag sila pupunta doon, tinataboy lang. Anak ng toko, naman. Ang presensya ng task force ay naglalayong mapabuti ang maritime domain awareness at tulungan ang Pilipinas sa pagsubaybay sa mga aktibidad sa paligid ng shoal, kung saan madalas na hinaharangan ng mga puwersang Tsino ang mga misyon ng muling pagsuplay. Malaking tulong ito dahil kung iisipin mo, kung may mga tropang Amerikano ang naroroon, ay tiyak pag-aalangan ang China na magsagawa ng kahit na anumang maritime explorations sa mga sakop na karagatan ng Pilipinas. Nako. Bagamat ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi direktang lalahok ang mga tropang Amerikano sa mga aktual na misyon, sila naman ay magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng intelligence, surveillance at reconnaissance. Ang paglikha ng task force ay bahagi ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Kahit anong gandang paliwanag mo, kung para saan yung task force Ayungin, wala, iiyakan talaga ng China yan. Kasi ayaw ng China na malamangan sila or like, lalakas yung Pilipinas. Na nagbibigay daan para sa mas malalim na kooperasyong militar. Ang task force ay hindi lamang nakatuon sa Ayungin Shoal, kundi bahagi rin ito ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang isang free and open Indo-Pacific. Indo-Pacific. Sa kabila ng tensyon mula sa China, ang pagkakaroon ng task force ay isang pahayag ng pagkakaisa at suporta mula sa US para sa Pilipinas. Nice. Mga kahistoryador, kinumpirma na nga ng Armed Forces of the Philippines na mayroong US Task Force Ayungin sa Palawan. At sinabing ito ay Di ba? Kinumpirma na ng AFP, di ba? So, hindi talaga yan gawa-gawa. Legit yan. So, good job, good job. o-operate sa ilalim ng Western Command ng AFP. Ayon kay Natin, AFP sakit sa tenga. Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, ang mga tauhan ng US sa Palawan ay nagbibigay ng technical na tulong sa pamamagitan ng isang grupo ng pagbabahagi ng impormasyon sa loob ng Command and Control Fusion Center sa Western Command. Tumanggi ang Diba? Yan yung rason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga drill or ng mga, tapos ngayon, pipigilan ng mga Pilipino pro-China na nakaupo doon sa pwesto. Na kesyo ganyan, yan daw yung ikinagalit ng China. Malamang ikakagalit ng China yan. Aapektuhan sila dyan eh. Diba? Sila yung tatamaan dyan eh. Sila yung some kind pinaghahandaan dyan eh. Of course, aalmahan talaga ng China yan.
opisina ng Public Affairs ng Joint US Military Assistant Group na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Task Force Ayungin. Sinabi ng embahada ng US na sa Task Force Ayungin, napabuti ng mga puwersa ng US ang kanilang interoperability sa militar ng Pilipinas. Partikular na sa pagtulong sa pag-secure ng interes ng bansa sa West Philippine Sea. Si US Defense Chief Lloyd Austin III ang nagsiwalat sa isang post sa X ang pagkakaroon ng Task Force Ayungin sa kanyang pagbisita noong Martes sa punong tanggapan ng Westcom sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa kanya, nakipagpulong siya at pinakiusapan ang mga tropang Amerikano roon na tumulong sa Task Force Ayungin bilang bantay diba? Ganyan makipagkaibigan China. at suporta ng ating mga tauhan laban sa agresibong aksyon ng China. Nasaksihan din niya ang isang Philippine Navy tech demonstration na nagpapakita ng T-12 unmanned surface vessels. At alam nyo ba mga kahistoryador, hindi lang pala mga pekeng produkto ang ginagawa ng China. Dahil ayon kay Surigao del Norte Tapos yan, nagpapalagana pa ng mga peking produkto. Tapos nagagalit pa kapag binaban yung mga product nila, anak ng tete. Representatives Robert Ace Barbers, may mga pekeng bangkang pangingisda rin pala silang pinapadala sa karagatan ng Pilipinas na pinamamahalaan ng kanilang Coast Guard at naval personnel. Nakakagulat, di ba? Nakadisguise pala sila bilang mga ordinaryong mangingisda. Actually, hindi na siya nakakagulat para sa atin kasi syempre, alam naman na natin dati pa na yung mga mangingisdang Chinese, mga China militia vessel nila is mga sundalo nila yan, nagbabalat kayo lang yung mga yan. Nagtatanim nga yan ng mga spice sa mga bansa-bansa tapos ganyan mga militia vessel nila, mangingisda lang yung ilagay nila. Kalokohan. Pero ang totoo, mga sundalo pala ang nasa likod ng mga bangkang yan. Sinabi pa ni Barbers na pati mga military intelligence officers nila ay nagkukubli na rin bilang mga manggagawa o tauhan ng mga Philippine offshore gaming operators. Yan din yung isa sa mas masakit kasi binenta tayo. Ang mas nakakabahala, ang mga pekeng bangkang pangingisda na ito ay bahagi pala ng planong makontrol ng China ang West Philippine Sea. At kapag hindi natin agad ito nasolusyonan, ay tiyak magiging seryosong problema ito sa hinaharap. Tapos ngayon, kapag makita natin yung mga barkong ganyan, mga research vessel ng China, wala. Sinushow lang natin, shoo, alis ka dito. Diba? What if may mga tinanim yan sa ilalim? Kaya dapat tayong mag-ingat, mga kahistoryador. Ang mga Chino hindi na lang sa palengke naglalako ng mga pekeng produkto, pati na rin sa ating karagatan. Grabe. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na kayang magawa ni US President-elect Donald Trump na paamuhin ang maladragon na pag-uugali ng China sa rehiyon. Dapat lang. So sana nga talaga sana talaga magawan to ng paraan ni Trump, ano? Totoo kaya ito? Nitong mga nakaraang buwan, ang Pilipinas ay muli na namang naging sentro ng atensyon sa pandaigdigang komunidad. Ang ambisyon ni Xi Jinping na palakasin ang impluensya ng Beijing sa rehiyon, lalo na sa Timog Amerika, ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa Estados Unidos. Grabe. Ayon sa ulat ng Philstar.com, nagpatayo ng isang malaking daungan sa Peru ang China, ay naglagay din ng mga base militar na malapit sa Amerika. Tila diba? Ang lakas nilang ganyan. Nagde-decide sila na mag-show strength, show muscle. Diba? Tapos ngayon, kapag ginagawa sa kanila, iniiyak kanila. Like yung missile ng Amerika na nilagay dito sa Pilipinas, iniiyak kanila. Pagpapakita na binabantayan din ng Beijing ang Washington. Bilang tugon, hinanda ni Donald Trump ang US na magtayo ng mga base militar sa Japan, Taiwan, South Korea at Pilipinas. Tiniyak din ni Trump na mapapanatili ang kanilang impluensya sa rehiyon, lalo na sa South China Sea, at gagamitin ang Pilipinas bilang isang strategic force. Ang Trump presidency ay nangangahulugan ng mas maraming suportang Amerikano para sa Pilipinas.
Ngayon, sa patuloy na pangbubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, malamang na doble o triplehin ng US sa ilalim ni Trump ang military at iba pang suporta para sa ating sandatahang lakas. Wow! Sana nga talaga men kasi kung kunyari dodoblehin, titriplehin, malaking bagay yun. Sobrang laking bagay nun. Ngayon nga lang na hindi triple, hindi doble. Iniiyakan nga ng China, di ba? Nag-aalangan na nga yung China. What more kung i-triple o i-double, di ba? So sana yung missile din, sana i-triple or i-double yun. Iiyakan talaga ng China yun, men. Isa nga lang, iniiyakan niya eh. Hindi ito dahil mahal ni Trump ang Pilipinas. Hindi siya kailanman naging makaasyano, lalo na't hindi maka-Pilipinas. Sa halip, layunin ng US na protektahan ang sarili nitong interes at mapanatiling libre ang South China Sea para sa international na navigation. Well, ito din yung isa sa ginagamit na butas ng mga nasa kabila, anti-administration ngayon na kesyo ganyan, ginagamit lang daw tayo ng US. Men, of course, alam na natin yan. Kasi dito sa mundo, especially ganyan, hindi naman natin bansa yung Amerika. Doon pa lang sa Mutual Defense Treaty, nagagamitan na tayo doon. 'Di ba? Nagagamitan na tayo doon. Wala nang libre ngayon, men. Ang sa atin na lang dito, doon tayo kakampi sa hindi natin kalaban or hindi talaga siyang magpapahamak sa atin ng tuluyan. Like for example, China. Alam nga naman kumampi tayo sa China, eh, hindi nga nila ibinibigay sa atin yung teritoryo natin, di ba? Ginagahaman nga nila. Alam nga naman doon tayo sa kanila kumampi ngayon. Di ba? So ngayon, yung tulong ng Amerika, showing muscle, showing strength, malaking tulong na yun. Diba? Of course, poprotektahan talaga ng China yung dagat na yan kasi yun nga, magagamit din nila yan. Which is makikinabang din tayo. Dahil yung China magiging hesitant din sa atin. Diba? Kahit meron ang Amerika or wala sa atin, men, yung China patuloy pa rin yan sa mga gawain nila na panghaharas dyan sa WPS. Sinasabi ko sa inyo. At bakit nasabi kong kayang mapaamo ni Trump ang China? Dahil kung si Xi Jinping ay isang war hawk, si Donald Trump ay 1,000 beses na mas agresibo kaysa sa kanya. Sigurado ako na muling papalakihin ng Amerika ang kahinaan ng China sa pamamagitan ng pagpataw ng malalaking taripa sa mga produkto ng China na pumapasok sa US. Yun lang. Ibabalik ni Trump ang mga trabaho sa Amerika sa pamamagitan ng pag-uwi ng mga Amerikanong kumpanyang gumagawa ng mga produkto at serbisyo sa China. Sa pamamagitan nito, mapipilitan ang China na sumunod sa Amerika dahil alam nilang mas malaki ang mawawala sa kanila kapag nagmatigas sila sa administrasyon ni Trump. Diba? Kaya ngayon, sobrang tahimik nila, men. Mga kahistoryador, parang nakakaintriga yung pagbabalik ni Donald Trump sa politika. Maraming nagtatanong kung ano kaya ang ibig sabihin nito para sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Ang panalo niya na hindi inaasahan ng marami nagdulot ng maraming debate tungkol sa... Well, kung sabi ninyo na, I don't know lang, kayo din ba, men? Hindi nyo rin ba inaasahan na manalo si Trump? Kasi ako simula pa lang nung nalaman ko na tatakbo si Trump, alam ko na siya yung mananalo eh. Tapos yung tenga niya na pinadaplisan or nadaplisan, something like that. Alam ko na ano yun, mas lalong magbubukat ng pangalan niya yun. 'Di ba? Kung ano kaya ang mangyayari sa politika at diplomasya ng US. Pero kung si Orion Perez Dumdum ang tatanungin, isang historian at reform analyst, ang diskarte ni Trump na nakatuon sa negosyo ay pwede ngang mag-iba ng relasyon ng US at Pilipinas at magdulot ng mga pagkakataon sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas gusto ni Trump ang pakikipag-usap kaysa sa paggamit ng militar. Kaya pwede nga... Diba? Tapos ang sabi nila, gulo daw ang hinahanap ng Amerika. Eh, yung China lang naman yun ang gugulo, men. Diba? Isipin nyo na lang yung mundo kapag walang China. Eh di, hindi ngayon mahihirapan yung Pilipinas kasi
meron din naman tayong ibang mga bansang kalaban eh. Like for example, yung Malaysia. 'Di ba? Inaangkin din yung Sabah. humina ang tensyon sa China na maganda naman para sa Pilipinas. Sa unang termino ni Trump, medyo okay naman ang relasyon ng Pilipinas sa China at posibleng magpatuloy ito sa ikalawang termino. Kaya Sana, mababawasan ang pagkakataon na magkaaway ang US at China na maganda para sa Pilipinas. Sinusuri rin ni Orion kung paano makakapagpababa ng presyo ng langis ang mga patakaran ni Trump at makakatulong ito para mabawasan ang gastos sa kuryente sa Pilipinas. Kung patuloy Wow. na mag-i-import 'Di ba? Meron pa rin tayong some kind good na mangyayari sa ng langis si Trump mula sa Iran, mas matatag ang presyo ng langis at mas maganda naman ito para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa madaling salita, medyo komplikado ang sitwasyon sa mundo ngayon. Pero kung Tama. gagawa ng tamang mga patakaran, pwede tayong magkaroon ng mas matatag na ekonomiya, mas mababang tensyon sa mundo at mas magandang posisyon sa pandaigdigang merkado. Mm. Ikaw mga kahistoryador, pabor ka ba sa US Task Force ayungin Of course, pabor. Yung mga ano lang naman eh, yung mga Pilipino pro China lang naman yung ayaw ano niya. ang masasabi mo sa peking barko ng China? At naniniwala ka nga bang kaya ni Donald Trump na paamuhin ang China kapag siya na muli ang presidente ng Amerika? Yun, of course, naniniwala tayo dyan. So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Historiador. So, supportahan nyo yan, guys. So, yun, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin siya, subscribe nyo rin, ano. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoids. So, kita nyo naman yun. Yung peking barko ng China, alam na natin yun, na gano'n naman talaga sila. Sobrang low quality naman din talaga nila, ano. Yung sa ano naman, yung sa task force ayungin, of course, malaking tulong yun, malaking bagay yun para sa atin. Kasi yun nga, kahit papano is, yung China is hindi siya, or ano ba, yung galaw niya, hindi na siya yung tipong padalos-dalos na. Kasi yun nga, Trump na yan, men. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano ka rektang tao si Trump. 'Di ba? Doon pa lang nung election. Tapos yung sabi nila na parang hindi inaasahan para sa akin, alam ko na si Trump yung mananalo doon. 'Di ba? Tayong babae pa yung kalaban niya. Wala, lugi. Si Trump talaga yung mananalo doon. Tapos, ano pa yung isang question dito? Mental block ako tuloy. Tapos, yung isang question naman dito doon sa huli na parang about ata yun sa mapapaamo ba ni Trump ang China? Para sa akin, yes. 'Di ba? Kasi yung China is ano sila eh, kahit sabihin natin na yung China is sobrang aggressive niya. Ayaw niya ng gulo talaga, 'Di ba? Siguro mapapasabak lang yung China sa gulo kapag no choice na talaga siya or inunahan siya. Pero ganyan, gulo tapos kontra pa sa Amerika. Sobrang labo, Kahit nasabihin pa ng China na 2 times or 200 times sila na mas malakas sa Amerika. Wala, malabo pa rin talaga, Lalo na ngayon na si Trump yung namumuno sa Amerika. Wala, magiging hesitant yung taong yan. Ang sa kanila na lang talaga dito, or ano, sana nga yung mga susunod pa na presidente ng Amerika is same ng kay Donald Trump. Kasi kapag kaiba kasi yung may hawak, wala na ng China eh. 'Di ba? Sana all na lang din talaga sa China yung presidente nila continuous eh. 'Di ba? Sana mapalitan din yan si Jinping para time will come mapunta din yung China sa lugar na hindi gahaman ba, 'di ba? So ewan ko lang din kung baka pare-parehas lang din sila mga presidente doon na magkakaugali din na parang gahaman din sa mga teritoryo, wala. Huwag na natin sigurong asahan 'yon. 'Di ba? So yun lang naman. Kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Historiador Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Pilipinas is